Mga kababayan, mga ka-GP Natics, ituloy na natin sa kanya. Nasaan na nga kaya itong si Senator Bato? Kasi sabi niya nung nakaraan, mga kababayan, ay bring it on. 'Di ba? Sabi niya, ganun, dalhin nyo na dito yung ICC. Ito po yung kanyang pahayag, mga kababayan. This was caught, medyo matagal na bago po ang sakuna. Ang sama ng ugali bago ang sakuna, no? Ano ba yung sakuna na sinasabi mo, GP? Sakuna po yung pag-aresto kay Digong Duterte. Ito po, si Senator Bato. Ayan. Waiting ko lang Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC? Joel Q. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Ay, bring it on daw, natatanggap na invitation natin. Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ay yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpa-facilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanilang ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Yan mga kababayan, ang sabi ni Senator Bato ay i-challenge daw niya yung Supreme Court para tanungin kung sila daw ba ay talagang may jurisdiction. Ayan na, 'di ba? Nakita mo na kung ano nangyari kay dating Presidente Duterte, nakulong na, mga kababayan. O hindi naman nakulong wala pa naman nakikita. Bakit? Nakakasigurado kayo hindi nakulong? Kaya nga pinapunta doon sa daig 'Di ba? Mga kababayan, etong si Senator Bato, hinahanap na po talaga to. Talagang hindi na siya makita. Bakit? Ito po yung pahayag, mga kababayan, na kung saan po sinasabi, nasaan na nga ba talaga si Senator Bato? Mula sa Senado, may update naman si Mean Los Baños, kaugnay pa rin po ng sitwasyon naman ni Senator Bato de la Rosa at ng ICC. Mean? Ma'am, Tita Alex. Ping pong. Yes, tama ka, Jiggy. Nandito ako sa Senado nakaantabay. Maghapong tinutunton si Senator Bato de la Rosa pero hanggang sa mga oras na ito walang kumpirmasyon kung nasaan nga ba siya. Wala rin siyang sagot sa ating mga tawag o text para sana mahinga ng reaksyon kaugnay sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula pa kaninang umaga, wala tayong tigil sa pagkontak kay Senator Bato de la Rosa. Kadalasan namang mabilis siyang makuha ng interview o pahayag through text o tawag. Pero sa Viber, makikitang huli niya itong chinek noon pang March 9 o linggo. Nang tawagan natin, Jiggy, cannot be reached na rin ang kanyang linya. Ilang beses... Nako mga kababayan, yung balita natin tungkol dun sa nanggagalaiti si Kitty, kung sino daw yung akala nilang kakampi, yun pala magtatraidor sa kanila. Hindi ko po inaalis ang tawag dito, ang hinala ng iba na maaring si Senator Bato din, yung nagtraidor sa kanila. Hanggat hindi po ito nagpapakita hanggat ngayon na nawawala si Bato de la Rosa. Kasi remember nyo, kahapon, meron po akong narinig dito kay dating Senador Antonio Trillanes IV, na kung saan po tinanong siya ng isang reporter. Ang sagot nga rito, meron pa bang susunod na mga uhulihin pagkatapos ni Duterte? Si Senator Bato ba kailan? Sabi niya, hindi namin alam kung sino yung susunod, pero meron. Tapos tinanong siya, meron na bang mga bumaliktad? Merong tanong na ganon.
Meron bang bumaliktad doon sa mga ipapatawag sana ng ICC, yung uhulihin? Tapos biglang itong si Antonio Trillanes, mga kababayan, sabi niya ganon, wala po akong karapatan para magsalita hinggil sa mga bagay na yan. Sa makatuwid, mga kababayan, iniisip ko, sabi ko kanina, hindi kaya baga itong si Senator Bato, yung nag-traitor sa kanila at itinuro itong si Digong Duterte at umamin na opo, siya po yung nag-utos sa amin na pumatay. Siya rin po yung nag-utos sa amin na may reward system. Kasi pinangalanan kung sino-sino yon, si Bato, si Albayalde, si Karamat, tapos yung mata pa, yung mata pa ata na isa, mga kababayan, bali 5 yon, 5 o 4 yung binanggit na pangalan. Tapos biglang natigilan si Antonio Trillanes nung tinanong, may mga bumaliktad ba na imbis na sila ay huhulihin ngayon, sila ay bumaliktad at nagbigay na lang ng statement. Yon ang tanong kay Antonio Trillanes, deport, mga kababayan. Sabi ko, mukhang mayroon talaga nag-traitor Diba? Kung may nag-traitor, mga kababayan, naku po, Kitty Duterte, kung ako sa'yo, pinangalanan mo na. Kasi po, maaring China, maaring si Bato din, mga ka-GP Natex. Hindi natin alam, hindi tayo nakakasiguro. Di ba, Tita Alex Sanchez, Ma'am Brenda Barton? Oh. Tingnan nga itong si Bato ngayon, bakit hindi mahagilap? Sabi nila, si Bato daw ang nag-file ng certiorari. Di ba, para doon sa kanyang PRO, mga kababayan. Nakita ba natin si Bato? Nandun ba yung presence niya? Doon tayo magtataka. May nag-file ng certiorari, pero hindi natin nakita yung presensya ni Bato. Hindi kaya bogus lang yon? Budol-budol lang yon? Para palabasin na hindi, ito nga inabol namin, oh. Gusto namin matulungan si Tatay Digong. Yung pala, mga kababayan, style lang ng mga, ng mga politiko, di ba? Kunwari, hindi ako bumoto dyan. Makikiiyak-iyak pa yan. Yayakap-yakap pa yan, pero pag tinignan mo, nakangiti. Ayop na yan. Sabi ni Shades, nagsarili na si Bato. Nagsarili na. Ayaw nang dumikit sa mga Duterte, mga kababayan. Hindi, marahil, kung hindi natin nakikita si Bato hanggang ngayon, spekulasyon pa rin. Nagtatago itong si Bato, baka mamaya siya na ang sunod na arestuhin. Diba? Oh, dati, ang bilis daw itong kausapin. One chat away, one call away. Sasagot na kagad si Bato. Mahilig yan, magpa-interview eh. Diba? Ang yabang-yabang pa. Tapos biglang-bigla, ayaw na magpakita. Last na siya po ay nag-scene, March 9 pa. 3 days na yon. Din nating kinulit ang kanyang staff pero ayon sa kanyang media officer, walang official statement na ilalabas sa ngayon si Senator Bato. Mag-a-update na lang daw sila oras na may development na. Tinanong ko kung nasa loob pa ba ng ating bansa ang senador pero hindi na tayo sinagot. Sa mga nauna nating interview sa senador, sinabi niyang hindi siya magtatago oras na may ilabas na warrant ang ICC laban sa kanya. Sa ngayon, hindi pa makumpirma kung meron na nga dahil kasama sa mga ireklamo si De La Rosa para sa crimes against humanity sa ICC. Naunang sinabi ni Bato na naniniwala siyang walang jurisdiction ng ICC sa ating bansa kaya hindi raw pwedeng i-enforce ang anumang warrant mula dito. Maaari. Nabasa ko Oronas Care, sabi niya ganon, witness na lang si Bato ng traitor. Maaari nga, mga kababayan na siya yung tinutukoy ni Kitty Duterte. Kasi kinukumpara ko yung sagot ni Trillanes na nung tinanong siya, doon ba may bumaliktad sa mga dapat ay uhulihin ng ICC tapos nag-turn witness na lang? Di ba, mga kababayan? So, hindi natin pwedeng ialis yung posibilidad na baka mamaya si Bato yun. Bakit? Kaya pala baka nagtatago dahil ayaw, mga kababayan, i-bash ng mga Duterte supporter. Or, mga kababayan ko, dalawa lang naman yan, nagtatago dahil ayaw mabash, baka mamaya matuluyan, or nagtatago dahil ayaw magpahuli sa ICC.
Sabi ni Sir Rolando Tica, yung hindi pagsama ni Bato sa Hong Kong, isa kang malaking palaisipan na at siguradong nakatunog si Bato o may nag-tip sa kanya na wag sumama sa Hong Kong dahil alam niyang huhulihin sila. Sabi ni Tiny White, puro matatapang sa salita, yung baste sasampalin daw si Torre. Si Bato naman, tapang din sa ICC, nang dumating ICC, nawala bigla. Ay, nako. Sabi pa niya noon, naniniwala siya sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya kikilalanin ang kapangyarihan ng ICC dito sa Pilipinas. Mm. Pero nitong Enero, inamin din ni Bato na takot siyang makulong, lalo na kung sa dahig dahil hindi na niya makikita ang kanyang mga apo. Nauna ring sinabi ni De La Rosa na sakaling may lumabas na warrant laban sa kanya ay maglalabas o dapat Tita maglabas Alex. ng matibay na stand ang Senado at manatili itong independent. Worst comes to worst, Anya, at may warrant na ma-implement laban sa kanya, hihingi daw siya ng suporta sa tao. Jiggy, naalala mo noong 2018 noong nanganib na Teka lang, maaresto basahin ko lang to. Kahapon, mga kababayan, sabi po ni Denial Taroy, kahapon namigay ng t-shirt ang team ni Bato dito sa Catanduanes, pero hindi namin nakita si Bato. Ako, si Bato nagtatago doon sa impyerno. Sabi ni Try TV, baka bumaliktad na nga si Bato, hindi natin alam. Diba? Sabi ni Maya, may takot din pala. Alam nyo, guys, ganito lang yan eh. Kung sino yung buka ng bibig ng mga yan na matatapang kuno, sila yung talagang totally takot. Diba? Sila yung talaga, mga kababayan, pag nandyan na, narinig na, ayan na, hindi na magkanda o gaga. Diba, Ma'am Eva Hernandez, JC Mose? Si Bato nilunok na ni Ate Bia. si dating Senador Trillanes, dito siya sa Senado nagkubkob at hindi siya napakialaman ng mga otoridad dahil bawal pumasok sa premises ng Senado kapag in session. Pero hindi natin alam kung kasama yan sa plano ni Naku po, mga kababayan, yan pa. Isa pang pwedeng gawin ni Senator Bato yan na hindi pwede siya magtago sa Senado. Ang problema, sila ay naka-break. So, hindi niya pwedeng gawin yan. Ipapahawak niya yung sarili niya. Sa malamang, etong si Bato, nasa ibang lugar talaga. Hindi natin alam kung abroad. Dahil, mga kababayan, mahina naman masyado yung BI. Bakit hindi nyo ba makonfirma nasaan si Bato ngayon? Siya ba ay lumabas ng bansa? Para masagot yung mga katanungan natin? Sabi nila, baka naghudas Iscariote na daw. Diba? Kasi simple lang naman yan eh. Yung may mga access sa ating dyan sa Bureau of Immigration, sana tanungin ninyo kung nasaan si Bato. Hindi ba pwede nun yung tanungin kung nasaan si Bato ngayon para ma-secure lang natin? Para masiguro natin na nandito pa sa bansa si Bato. Eh baka mamaya naman yan, halahari Roque yan. Bakit kamo, mga kababayan? Nandyan yung lookout bulletin order sa kanya, yung elbow. Tapos yun pala, etong si Roque, wala na pala sa bansa. Sabi ni Shade, mahina po ang immigration. Di nga alam kung saan si Roque kung di pa sinabi ni Risa. Kaya nga, dapat si Risa ang ilagay doon sa bureau eh. Dahil yung mga nasa Bureau of Immigration, walang alam. Kahit yung nabalitaan nila na itong si Roque, mga kababayan, sabi ni Roque, sabi kasi ng kausap ni Risa Ontiveros, sabi niya, may nabalitaan din po kami, Madam Chair, na itong si Roque po ay nasa Japan, tapos na-deny po siya sa Amerika. Tapos biglang nakipag-usap sila ngayon doon sa immigration ata ng Japan. Wala daw namang kinukumpirma na wala namang kaming hinarang dito, wala namang kaming tao na ganito na na-deny. Ibig sabihin, hula-hula lang itong si BI. Diba? Anak ng tinapa. Anyway, mga kababayan, ganun talaga eh. Hindi natin makita, tayo naman ay very limited sa mga ganitong impormasyon. Kailangan antayin lang natin na ilabas ng media, nasan ka na nga ba? Baka mamaya ay nakapilo ka na etong si Bato. Si Bato nilunok na ni Batman kaya nawala. Sabi ni Kyoto Kigarashi,
May nag-post kanina na nakita si Bato sa lugar ng Tawi-Tawi. Sana ma-confirm natin yan, ha? Oh. Sabi ni Brenda Barton, that's